Ayan, kumusta naman kayo? Welcome na naman sa munting channel ko. Ngayon, isi-share ko sa inyo is about naman to sa temperature sensors natin. Iba't ibang klase yung temperature sensors natin. Ito yung ipapakita ko sa inyo is PT100. Then ito naman is yung element nya is 0.6 lang yung resistance ito. Titester natin kung ilan talaga yung resistance ito. Ito spare ko to sa incinerator. Ito naman is sa mga provision room. Hangin lang yung dinidetect nito. Hangin, lamig ng hangin. Kaya kung mapapansin niyo, yung design niya is hindi siya natin pwede sa bodega, sa tangke, sa tangkaimen, tangke ng tubig, crudo. Ito yung mga design sa pang tangke. Ayan, mainit man o sa lamig, ito depende rin sa model ng sensor natin. Iba't ibang klase. Then yung mga ganito naman, pang init talaga to, pang heavy duty to. Sa main engine ko naman to tinanggal. Ayan, pang main engine to, pang exhaust. Ayan, makita ninyo. Then sa mga turbo charger, mayroon din mga temperature sensors. Sa main engine or sa mga generators natin, makikita yung mga ganyang klase. Okay, para familiar sa inyo kung magka-trouble kayo ng katulad nito. Then ngayon, titesterin natin para malaman ninyo kung paano nyo testerin. Resistance lang yung kukunin natin para sa mga beginners dyan. Yan, resistance, mas magandang digital para makita talaga natin yung value nya. Yan, 0.4, hindi na siya, medyo kalumaan na yung tester natin. 0.5, 0.4. Ito siya is PT100. Then kung mapapansin niyo, tatlong terminal. Ibig sabihin yan is dalawang sensor sa loob. Masira man yung isa, may spare kang isa. Then ito yung isa, red is common. Dito natin ilagay yung isa sa common. Then testerin natin yung isang, yan yung element nya, yung sensor nya is 108.4. ibig sabihin 103 kasi may 0.5 tayo. Then dito sa isa naman, parehas lang. Pag sinama natin yung dalawa na yan, wala yan, iba yung resistance nya. Dalawa silang resistance sensor, I mean dyan sa loob. Masira man yung isa, pwede natin gamitin yung isa. Okay, pwede ring i-direct to dito sa, ayan, may EBC. Papakita ko na lang din sa inyo yung controller. Halimbawa nito, yung simpleng controller. Ayan, EB na yan, pwede nang i-direct yan yung dalawang sensor dyan. Yan, nakaparallel lang din naman yung dalawang sensor na yan. Okay, then kung isa lang din naman yung sensor, sa 1, 2 ikabit, then jumperan natin yung 2 and 3. Ganun ang mangyayari. Ayan, isang sensor lang siya yung nakakabit dyan. Okay, then ito naman yung pwede mong lagyan ng alarm. Dito, normally close siya. Pag open niya, mag-a-alarm. Pwede rin. Ito naman yung gagamitin natin contact papunta halimbawa sa mga magnetic contactor ng mga cooling fan natin. Ito, normally open and normally close. Ganun lang kasimple yung controller na to. Then ito yung 220 volt terminal nya, supply. Yan, ganun lang kadali. Then yun, PT100 to. Then ito naman, dalawa lang. Ibig sabihin isa lang yung element nyo dyan sa loob or yung sensor nya. Testerin natin. Ayan, 1.1 lang siya. Minus natin ng 0.5 na tester. Yan, ibig sabihin 0.6 lang yung resistance nito. Ginagamit to sa incinerator. Okay, kaya hindi magkaparehas yung mga sensors natin. Iba-iba yung resistance nila. Depende sa design ng controller na pagkakabitan.
ibabase rin doon yung sensor na ikakabit sa kanya. Okay, ngayon naman puntahan natin doon sa panel. Mayroon akong i-share sa inyo na hindi lang nakadirect sa controller ang mga sensor, mayroon pa minsang temperature transmitter. Okay, then papakita ko sa inyo ang mga video kung saan mga nakakabit para konting familiarization sa inyo. Share ko na rin sa inyo yung mga na-encounter ko dito. Okay, puntahan natin dun sa panel, then ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung ibang pwedeng kunikan nito ng temperature sensor natin bago siya ma-reading doon sa PLC or sa logic controller or sa controller ng temperature controller. Okay, iba-iba kasing design. Ito simple lang to, pwede na to sa mga provision ROMs, pero mayroon pang ibang mga design. Tara, puntahan natin. Ayan, temperature controller nito. Yun, kaya ginamitan siya ng transmitter kasi PLC na yung gamit dito, computer na, nag-automatic defrost na siya, depende sa settings. Ganito, buksan natin. Ayan, makikita ninyo hindi siya simpleng panel. Ayan, ginamitan na siya ng PLC, sarili na siyang controller, may PLC. Ayan, makikita ninyo mayroong timer din. Ito yung transmitter na sinasabi ko. Ayan, dadaan muna yung sensor dyan. Ayan, then ayan naman, para madali natin siyang malaman. Ayan, nakasulat naman dyan. Then mayroon ding diagram dito. Magandang klaseng panel to. Ayan, kaya para familiar sa baka may hindi pa naka-encounter. Ayan, diode, mga circuit breaker, control. Ayan, then yan, mas maganda dyan kahit wala ng contactor yan, yung kanyang mga circuit breaker, kasi pwede na nating iset yung amperahe nila kung ilan yung gusto nating iset para kusa lang siyang magti-trip. Iba siya sa ordinary circuit breaker, kung ilan lang yung ampere rating niya tsaka siya magti-trip. Ito pwede natin siyang iset. Okay, pwede yang gamitin sa motor direct, transformer, circuit breaker na maliit. Yan, relays, timer relays, magnetic contactor, transformer namin, power supply niya, output niya ng 220 volt. Yan, supply dito sa maliliit na magnetic contactor and relay. Kailangan siyang i-step down. Ito yung pinaka main circuit breaker niya. Yan, konektado sa pinto. Okay, sana nakadagdag na naman idea sa inyo. Then ito naman sa provision ROM, kailangan din natin ng mga temperature controller at saka temperature sensor para mamonitor natin yung loob ng bawat kwarto ng mga provision, meat room, dry room, vegetable room, para mapanatili natin yung temperatura ng maganda. Then ito naman, konektado siya sa shock bearing para malaman natin kung uminit na yung bearing, overheat na siya, madididik agad natin yung bawat isang bearing. Okay, yun ang purpose nito. Then dito naman is tangke to, tangke ng oil at saka mga fuel. Ayan, mapapansin niyo sa bandang baba is meron siyang sensor. Then kaya mayroon siyang nakalagay dyan kasi mayroon siyang heater na nakakunik, steam at saka electric heater. Okay, then
Ito naman is nasa furnace temperature naman siya ng boiler. Ito is nasa fuel tank din para malaman kung okay na yung heating ng tangke ng crudo. Then meron siyang transmitter na manual, ipapasa niya doon sa alarm system sa control room. Medyo kalumaan na siya. Then 100 degrees Celsius, dapat 80 to 100 Celsius yung minarkahan nila, yung laging naka-maintain sa kanya. Ito naman is oily water separator, yung sa tangke niya rin. Meron nakalagay na temperature sensor. Okay, ayan, kung mapapansin ninyo, siya yung oily water separator. Yan, ngayon hindi na siya naka-on. Depende lang naman yan kung kailan i-on ng chief engineer. Siya yung nakakaalam. Ito yung panel niya, isi-share ko na rin sa inyo. Yan, yung pinaka main panel niya. Yan mag-a-alarm, yan mo i-on. Then mayroon siyang heater din. Ito naman is temperature sensor din to ng fuel oil booster module. Ito papunta sa main engine para swabe na pagdating doon yung kinakain ng main engine. Dadaan muna siya dito. May dalawang control heater dito, then control module. Yan. Yan, makikita niyo yan. Hindi pa siya English. Then ito naman, yung nakasulat sa kanya is fuel oil supply booster module heater cabinet. Okay, kailangan din natin ng sensor dyan para mapanatili rin yung tamang temperatura. Ito naman is sa gasket tank ng isang lumang boiler. Ayan, mayroon ding manual, then mayroon ding electrical or electronic control. Ito naman is main engine preheater. Yan, halimbawa kung hindi umaandar yung main engine, automatic siyang gagana. Ilagay lang natin siya sa automatic. Automatic nang papalinitin ng preheater na to yung water cooling nya. Ito naman is fresh water, hot water, fresh water steam. Yan, pangligo. Ito naman yung sensor na to is sa air compressor. Yan, pag abot niya ng 90 degrees Celsius, mag-open siya or magko-close, a-alarm siya. Automatic mamatay. May ganitong klase rin. Ayan, pang tangke rin to. Yan, tangke din. Ito ginagamit dito sa bearing sensor, oil ng bearing ng shaft. Yan, ay papakita ko rin sa inyo. Bibidyohan natin yung isa't isa. Ito naman ganun din. Tatanggal to. Yan, tanggal siya. Din iba rin yung resistance ng mga ito. Kaiba-iba silang resistance. Depende sa controller na kinakabitan. Ito yung iba, yung marami. Yan, mga spare natin. Yan, ito naman sa hydraulic tank. Yan, pwede rin sa steering gear room, pwede rin sa hydraulic room. Then ito, temperature sensor din to. Nakalagay siya sa pipe lang ng fuel supply. Ayan, para ma-detect din siya kung ilan ang init niya. Then ito naman is nakakunik mismo sa main engine. Ayan, yung makikita yung dalawang itim na yan is temperature sensor. Then ito naman is pressure sensor. Kukunin niya yung pressure ng cooling. Then mayroon ding temperature ng cooling. Ayan, yung mapansin niyo, cooler water inlet yung nakalagay doon. Siya yung sensor doon. Maliban dyan, mayroon ding sa main engine mismo nakakunik sa ayan, sa
cylinder head nya. Yan ang exhaust temperature sensor. Ayan, marami yan. Kung 6 yung piston, 6 dun yung sensor nyan, para malaman doon. Then hindi siya ordinary, nakakunik siya doon sa PLC. Bali milliampere ipapasok doon para ma-reading niya. Then ito naman is additional oil mist detector to. Ayan, maraming salamat sa panunood. Marami na naman ngayong nakuha ang ideya. May nakuha na naman ang ideya ngayon sa video ko na to. Huwag kalimutang mag-subscribe, then mag-share man lang kayo, mag-comments. Kung ano man yung mga kulang dyan, pwede rin kayo mag-comments. Pero yan lang ang available na naisishare ko sa inyo. Wala tayong iba na, walang excess. Pasensya na kayo. Then notification bell dyan, huwag niyong kalimutan pindutin para lagi kayong ma-notify na mayroon akong i-upload na bagong video. Maraming salamat. Bye bye.